Wala na sunod akong... Wala, anong nangyari sa'yo? Sumakit bigla yung ulo ko. Yan kasi, puro ka cellphone. Magpa-check up na tayo, na. Magandang araw, ma'am. Ako po yung nurse ngayon. Ako po si Nurse Christina. So, kumusta po kayo? Good morning, nurse. Medyo nahihilo ko na sumasakit yung ulo ko. So, naririnig niyo po ako, ma'am? Narinig ko. So, ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Sarah mabalik pa. Ilan na po edad niyo? 58. 58. So, taga saan po kayo, ma'am? Doon lang sa apo ko. Apo ko po. So, ma'am, pwede po tayo magkuha ng BP, ma'am? Okay lang. So, kunin lang muna natin yung ano yung ma'am ha, BP niyo, ma'am. Hindi po. Lagay niyo lang po yung kamay dito, ma'am. Lagay ko po, ma'am ha. Ako. So, ma'am, ang BP niyo po, ma'am, ay 150/95. So, di po siya normal na po. Medyo mataas po siya. Nurse, ano pong pwede natin gawin, nurse? So, ang magagawa po natin, hintayin lang muna natin si Doc, ma'am, para po ma-check niya po kung ano po yung message, ma'am. Apo. So, kumusta po tayo ngayon, ma'am? Nurse, mas kulit yung ulo ko sa nahihilo ako. Masakit na yung litid ko sa kulit ako. Mahirapan ako huminga. So, ano po yung ginatake yung gamot, ma'am? Na-diagnose ako hypertension. Sartan yung nabigay sa akin ng gamot. Good morning, Doc. Mayroon po tayong patient. Si patient Sarah po, 58 years old po siya. So, sinabi niya po na nahihilo po siya. Masakit po yung dibdib niya at masakit po yung ulo niya. So, according po sa mga records po natin, galing na po siya dito and diagnose po siya na may hypertension. Ang iniinom niya po na gamot ngayon is losartan. So, according po sa assessment ko po is 150/95 po ang BP niya, Doc. 78 po ang weight niya and may swelling po siya sa kanyang left leg. So, next is mas maganda po, Doc, na ma-check nyo po ang patient po, Doc, dito po sa hospital para po ma-assess nyo po na mabuti ko ano po ang mas maganda po, Doc, na pumunta po kayo dito sa hospital para ma-check nyo po ang patient. Miss Sarah Manita, good morning. Kamusta ang inyong pakiramdam? Nahihilo po ako, Dok. Sakit ang hirapan po ako huminga. Okay, so base nga sa assessment ni Nurse Christina, mataas ang iyong BP at nahihirapan kang sulan at sumasakit din ang iyong BP. So, base din sa CT scan, meron ka ba na naipon sa iyong ugat sa puso? Mabuti at maaga pang pumunta at check up at hindi pa malala ang kondisyon mo. So, ito ay early stage na coronary artery disease at pwedeng maiwasan ito. So, paano po ito maiiwasan, Doc? So, maiiwasan ito sa pag-inom ng gamot at pagbago ng lifestyle mo. So, nare-resetahan kita ng gamot. Pampababa ng iyong BP. Ito ay lisinopril at 10 mg. So, iinumin mo ito ng isang beses sa isang araw, ma'am, ha? Isang beses lang po ako. Makakatulong ito na maiwasan ang komplikasyon na gaya ng heart attack at stroke. So, ang Gilanggo. So, nilisata po na gamot ni Doc, ma'am, is lisinopril. So, tinutulungan niya po yung pinapababa po yung BP ko, no? So, binablock niya po yung mga bagay, nagpapasikip po ng
mga ugat sa inyong puso. So, Lisinopril po, tinutulungan niya din po mag-relax po yung ugat sa puso niyo para mas lalo pong dumalo yung dugo sa katawan niyo. So, yung gamot na yan, pinaparelax na yung mga ugat sa puso para madumali yung mga dugo. Yes po. Salamat. 1, 2, 3. So, ma'am, ang Lisinopril po, inumin po natin siya once a day. Mas maganda po siyang inumin sa umaga na wala pong laman ang tiyan. So, yes po, once a day po siya. Mas maganda po na inumin pa rin po natin ang gamot kahit napipil po natin na okay na po tayo. So, mas maganda din po na mag-start po kayo ng healthy lifestyle. Kumain po tayo ng mga sustansya pagkain, umiwas po sa maalat na pagkain. At mas maganda din po na mag-exercise kahit simpleng lakad lang po sa umaga. At umiwas din po tayo sa mga stress po at cellphone din po para mabawasan po ang pag-alipin natin. So, kailangan nyo pong bumalik dito next week, ma'am, para po ma-monitor po yung BP ninyo at potassium level po ninyo. Then, para po makita po nyo po kung may dry cough po kayo and pagkahilo po, ma'am. So, yes po, may dry cough at pagkahilo po, ma'am, dahil ito po yung common side effect ng gamot po ng Lisinopril. Mas maganda din po na uminom po tayo ng maraming tubig dahil malaki po tulong ang pag-inom ng tubig. Nurse, ano po ba yung mga pagkain dapat iiwasan kapag uminom po ako ng ganyung klaseng gamot? So, kailangan po natin iwasan yung mga potassium supplement po at maalat po ng pagkain. Dahil po, Lisinopril po, pinapataas na po yung level ng potassium sa ating katawan. So, pag mataas po ang potassium ng level sa ating katawan, delikado din po ito. Mas importante din po na ma-follow up, check up tayo sa doktor para po ma-monitor kung ano po kalagayan ninyo. Kailangan din po natin ng regular blood test para po ma-monitor din po kung ano po kalagayan ninyo. Then, pag nakalimutan nyo po na uminom po ng gamot, so, sa isang araw, so, huwag nyo pong dalawahin ang pag-inom ng gamot, isang beses lang po sa isang araw. Salamat po, nurse. So, thank you, ma'am. Huwag nyo pong kalimutan na uminom po ng inyong gamot, kumain po ng mga sustansyang pagkain, at monitor po ang BP ninyo para ma-monitor po kung ano kalagayan. Salamat po. Salamat po.